Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 621. Lumipas ang 3 araw. Pinagmasdan mabuti ni Bryce si Javas sa ward. Tapos tumigil na siya sa pagsimangot at sinabi sa parents ni Javas na naghihintay na malaman ang resulta, "I've checked on Ms. Nagsimula ng maghilom ang mga sugat. Maaari na siyang ma-discharge sa ospital. Umuwi at magpahinga sandali. Malapit na siyang tuluyang gumaling." Nagpahinga ng husto sina Leo at Mariah, at lumiwanag sa tuwa ang kanilang mga mukha. "Maraming salamat, Mr. Quentin. Ang kasiyahan ko." Sa isang kislap ng pag-asa, sinabi ni Leo kay Bryce, "Mr. Quentin, makakapanganak na ba ang anak ko?" Napakunot muli ng kilay si Bryce, sumagot. "Sinuri ko itong mabuti. Dahil si Javas ay malubhang nasugatan, wala pa ring palatandaan ng paggaling. Natatakot ako na baka baog pa siya." Nang marinig ang mga salita, nawalan ng pag-asa si Leo, at ang saya sa kanyang mukha ay nawala kaagad. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumanggo si Leo kay Bryce at sinabing, "Well, I see. Anyway, maraming salamat, Mr. Quentin. Mr. Willick, pwede ka na." "I need to go first," sagot ni Bryce. "Okay, sige, Mr. Quentin." Umalis si Bryce sa ward. Si Dian, Javas, at ang kanyang mga magulang ay naiwan sa ward. Malungkot na ibinaba ni Javas ang kanyang ulo. Labis na naawa si Mariah sa kanyang kawawang anak. Sinabi niya kay Javas, "Huwag kang mag-alala. Hahanapin namin ang pinakamahusay na doktor na magpapagaling sa iyo." Pilit ding ngumiti si Leo at sinabing, "Oo, Javas. Tama ang nanay mo. Siguradong gagaling ka." Pagkatapos ay inibon niya ang paksa, na nagsasabing, "Nga pala, lahat ng negatibong balita tungkol sa iyo sa internet ay tinanggal na. Naayos ko na ang problema para sa iyo. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga balita tungkol sa iyo." Upang sugpuin ang mga negatibong balita tungkol kay Javas, sinubukan ni Leo ang lahat ng paraan at gumastos ng malaking halaga ng pera. Sa kasong ito, ang negatibong balita ay ganap na nawala sa internet sa loob ng 3 araw. Tumanggo si Javas kay Leo at sinabing, "Salamat, tatay." Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Leo at sumagot, "Ikaw ang anak ko. Walang pwedeng manakit sa'yo sa harap ko." Napatingin si Javas kay Leo, at kumislap ang mga mata nito sa isang matalim na liwanag. "Dad, gusto mong maghiganti sa taong nanakit sa akin noong gabing iyon?" "Sige, aalamin ko yung tao. At kailangan niyang pagbayaran ang kanyang ginawa." Tay, nahanap na ni Dian ang lalaki. Ang kanyang pangalan ay Jeric Agosta. "Nasa akin lahat ng impormasyon niya," sabi ni Javas. Nagningning ang mga mata ni Leo. "Nahanap mo na ang lalaki?" "Well, magpapadala ako ng ilang maralists para ibalik siya sa aming manor ngayong gabi. Tapos magagawa mo lahat ng gusto mo sa kanya." Kabanata 622. "Dad, hindi mo naman kailangang gawin para sa akin. Nakaisip na ako ng paraan para harapin siya. Ako na mismo ang hahawak sa problema dahil nasaktan ako ng husto sa kanya." Tumanggo si Leo. "Okay, sumasang-ayon ako sa anumang nais mong gawin." Lumingon si Leo kay Dian at sinabing, "Dian, tulungan mo si Javas sa tuwing kailangan kanya. Ayusin mo lahat para sa kanya." Sumagot si Dian, "Oo, Panginoon ko." Isang kabilugan ng buwan ang nakasabit sa maaliwalas na kalangitan. Sa manor ng pamilya Foster, katatapos lang ng hapunan ni Connor at ng kanyang asawang si Lilian. Nakaupo sina Silas at Sarah. Ang sola. Si Connor ay umiinom ng kape at nagbabasa ng financial newspaper, habang si Lilian ay nanunood ng TV. Naglalaro at nagtatawanan sina Silas at Sarah na engaged na. Napuno ng hindi maipaliwanag na kaligayahan ang buong sala. Nang makitang maayos ang pakikitungo nina Silas at Sarah sa isa't isa, napakasaya nina Connor at Lilian habang nanunood ng TV at nagbabasa ng mga pahayagan. Silas at Sarah ay umibig sa isa't isa at namuhay ng masayang buhay magkasama. Nakaramdam ng kasiyahan sina Connor at Lilian, dahil lagi nilang inaasam na mabubuhay ang kanilang mga anak ng isang masayang buhay. Tuwang-tuwa sila nang makitang makakasama ng kanilang anak ang isang babaeng mahal na mahal niya.
Lubos ang pasasalamat nina Connor at Lilian kay Jeric sa pagtulong kina Silas at Sarah na magpakasal. Pagkatapos ay bigla nilang naisip ang katotohanan na halos isang linggo na mula nang lumipat si Yolanda sa Hillside Villa. Lilian, maraming araw nang hindi bumabalik si Yolanda. Bakit hindi hilingin sa kanya at kay Jeric na bumalik para sa hapunan bukas? Tumingin si Connor kay Lilian at nagtanong. Ngumiti si Lilian at tumango. Nakikita ko. Tatawagan ko si Yolanda bukas. Napatigil sina Silas at Sarah na naglalaro sa sofa at lumingon kay Connor. Tatay, tingnan mo. Muntik nang makalimutan ni Yolanda ang kanyang pamilya matapos umibig kay Jeric. Hindi man lang siya bumabalik para makita ka at tumingin si Silas sa kanyang mga magulang at nagreklamo. Bago pa makapagsalita sina Connor at Lilian, sinagot ni Sarah si Silas, Silas, seryoso ka ba? Ibig mo bang sabihin, nakalimutan namin ni Yolanda ang aming mga pamilya pagkatapos ng pag-iibigan? Nang marinig ang kanyang mga salita, parehong natawa sina Connor at Lilian. Agad namang nagpaliwanag si Silas, iba ka Sarah. Engaged na tayo, at ikaw ang fiancé ko. Pero hindi pa engaged ang kapatid ko at si Jeric. Engaged na kami, pero hindi pa kami kasal. Hindi pa kasal sina Yolanda at Jeric. Sa tingin ko pareho tayo. Disapproving na sabi ni Sarah. Agad na sinabi ni Silas, ang pakikipag-ugnayan ay katumbas ng kasal. Iba talaga tayo sa kanila. Hindi, pareho tayo. Sa tingin ko hindi tayo pareho. Pero sa tingin ko, tila nag-aaway sila Silas at Sarah, pero ang totoo, naglalandian sila. Masayang tumawa sina Connor at Lilian. Pagkatapos ay tumingin si Connor sa kanyang asawa at sinabing, kung babalik sina Yolanda at Jeric bukas, tanungin natin si Jeric kung kailan siya ikakasal sa ating anak. Tumango si Lilian. Okay. Masaya at maayos ang kapaligiran sa sala ng villa. Biglang narinig ni Connor ang ugong ng mga sasakyan sa labas. Sa sobrang pagka-curious, nagtanong si Connor, well, does someone? Halika. Para bisitahin kami. Tumigil na rin sa pagtatalo sina Silas at Sarah. May naisip si Silas at sinabing, maaaring bumalik sina Yolanda at Jeric. Nag-isip sandali sina Connor at Lilian at sumang-ayon. Labas tayo at tingnan natin, sabi ni Connor. Tumango sina Silas, Sarah, at Lilian bilang pagsang-ayon. Mabilis na naglakad silang apat sa pintuan. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng tuloy-tuloy na yabag. Mahigit 100 tao ang pumasok mula sa pangunahing pasukan, na naglalabas ng malakas at nakakagulat na aura. Pagkatapos ay tumingin sila at nakita ang isang binata sa edad na 20s na nangunguna sa grupo na may hindi magiliw na mukha. Nakilala ni Connor ang binata sa isang sulyap. Bakas sa mukha niya ang pagkalito, ngunit magalang pa rin niyang sinabi, Mr. Willick, bakit ka nandito? Patawarin mo ako sa hindi ko pagtanggap sa iyo kanina. Ang binata ay walang iba kundi si Javas. Sa likod niya ay 4 na matandang lalaki na nakasuot ng mahabang damit at 12 nasa katanghaliang gulang na mga lalaki na medyo malakas ang hitsura. Ang 4 na matatandang lalaki ay pawang mga first class na martialists, at ang mga nasa katanghaliang gulang na mga lalaki ay pawang mga first-rate na martialists. Nang makita sila ni Connor, Lilian, Silas, at Sarah, napagtanto kaagad na pumunta rito si Javas na may masamang intensyon. Kabanata 623. Nakatitig sa 4 na taong iyon na medyo kinakabahan, nakangiting sabi ni Javas, Mr. Foster, sorry sa abala sa iyo. Mabilis na sumagot si Connor, wag na, Mr. Willick. Mangyaring maupo. Nang marinig ang kanyang sinabi, bahagyang tumango si Javas. Pagkaupo sa sofa, sinabi niya kay Connor at sa 3 pang tao, maupo kayo, pakiusap. Nang marinig nila ang sinabi ni Javas, napaupo sila, nalilito. Mr. Willick, bakit ka nandito? Tanong ni Connor, na nakatingin sa kanya na may pagtataka sa mukha. Hindi siya makapaniwala na biglang pumunta dito si Javas para sa wala. Bukod dito, nagtataka rin siya kung bakit walang dumating na guard para sabihin sa kanya na dinala ni Javas ang ganoong grupo ng mga tao dito. Dapat ay ipinaalam sa kanya ng mayordomo at ng mga gwardya.
Hindi niya moari kung bakit hindi sila nagsusumbong sa kanya. Alam niyang may mali. Sumilay ang ngiti sa mukha ni Jarvis. Tumingin siya kay Connor at sinabing, Mr. Foster, ang pinakamahalaga para sa akin ay bisitahin ka. Siyempre, may isa pa akong inaasahan na magagawa mo para sa akin. Hindi makapaniwala si Connor na biglang pumunta si Jarvis dito para lang bisitahin siya. Halata naman na nandito siya para sa ibang bagay. Mr. Willick, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Tanong ni Connor. Tumangala si Jarvis sa kanya at sinabing, Mr. Foster, magkaklase kami ng anak mong si Yolanda. Matagal ko na siyang hinahangaan. Ngayon, nandito ako sa pag-asang pumayag kang ipakasal sa akin ang anak mo. Mangyaring gawin sa akin ang kabaitang ito, Mr. Foster. Nang marinig ang sagot niya, hindi lamang sina Connor at ang kanyang asawa kundi pati sina Silas at Sarah ay nagulat. Mukhang pumunta siya dito para lang hikayatin si Connor na pakasalan siya ni Yolanda. Pumunta siya dito para maghanap ng marriage alliance. Ngunit hindi kailanman nakita ni Connor at ng kanyang mga miyembro ng pamilya. Nakita ang sinuman na naghahanap ng isang alyansa sa kasal sa ganitong paraan bago. Una, nandito si Jarvis pero hindi sumama ang mga magulang niya. Pangalawa, hindi pa niya ipinaalam kay Connor na darating siya para mag-propose ng kasal. Bigla na lang siyang pumunta dito at hiniling kay Connor na ipakasal sa kanya ang kanyang anak. Sa kasong ito, hindi tapat si Jarvis, at masama ang ugali na gumawa ng ganoong panukala. Mababa ang tingin ni Jarvis sa pamilya Foster. Ginawa niyang parang karangalan ng pamilya Foster na maugnay sa pamilyang Willock sa pamamagitan ng kasal. Si Connor ay hindi masaya sa kanyang puso, ngunit sinubukan niya ang kanyang makakaya na panatilihing kalmado ang kanyang mukha. Sinabi niya kay Jarvis, Mr. Willock, kaya ko. Sorry po. May boyfriend na ang anak kong si Yolanda. Salamat sa iyong kabaitan. Sa isang kislap sa kanyang matatalim na mata, sinabi sa kanya ni Jarvis, kaya, Mr. Foster, hindi mo ako gustong tulungan, tama. Mr. Willock, may kasintahan ang anak ko. Wala akong magawa para tulungan ka. Please choose another girl, sagot ni Connor. Nakangising sabi ni Jarvis, I'm sorry, but I'll get any woman I want. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya sa apat na matatandang lalaki sa likod niya at sinabi, apat na mansyon nagbabantay sa Marshallists, sakupin ng anak ni Mr. Foster at ang kanyang magiging anak na babae-in-law. Oo, Mr. Willick, sagot ng apat na matatandang lalaki. Kumunot ang noo ni Connor at tinanong si Jarvis, ano ang gusto mong gawin? Gayunpaman, mabilis na kumilos ang apat na matandang lalaki. Silas at Sarah ay walang oras na mag-react. Binuhat sila ng apat na matandang lalaki sa sofa at bumalik kay Jarvis. Nasaan ang mayordomo natin at ang mga tanod? Halika dito sa isa. Sigaw ni Connor sa gate ng villa. Gayunpaman, walang tumugon sa kanya. Kabanata 624. Nakangiting sabi ni Jarvis na nakaupo sa sofa, Mr. Foster, ipinapayo ko sa iyo na isave ang iyong enerhiya. Iyong mayordomo at ang mga tanod na iyon ay itinumba na ng aking mga Marshallists. So, walang darating para iligtas ka ngayon. Wala kang ibang pagpipilian kundi ang makipagtulungan sa akin. Sinama ng malamig na tingin ni Connor si Jarvis. Sa wakas ay naintindihan na niya kung bakit hindi nagsumbong sa kanya ang butler niya at ang mga tanod na iyon na nagpakita si Jarvis dito kasama ang napakaraming tao. Natamba na pala sila ng mga Marshallists ni Jarvis. Tiningnan ni Connor si Jarvis na may hindi maipaliwanag na galit para sabihing, Mr. Willick, wala ni isa sa amin ang nakasakit sa iyo at sa iyong pamilya. Bakit mo kami ginugulo ng ganito? Galing ka sa isang super rich na pamilya. Bakit ang sama ng loob mo sa amin? Mabigat na panunuya ang sagot ni Jarvis, ayokong magsalita ng walang kaparirikan, Connor. Tawagan mo na lang ang anak mo. Sabihin sa kanya na gusto mo siyang makita at hilingin sa kanyang bumalik. Tsaka, di ba sabi mo may boyfriend na siya? Pakiusapan mo rin siyang ibalik. Kung totoo talaga, hindi ko siya pipilitin na pakasalan ako. Pero kung hindi, then please marry her off to me. Pagkatapos sabihin iyon,
tinitigan siya ni Javas ng nag-aalab na mga mata at sinabing, "Makinig ka, Connor. Kung maglakas loob kang sumalungat sa akin, mawawala sa iyo ang iyong anak na lalaki at ang iyong manugang na babae ngayon." Habang nagsasalita, itinuro ni Javas sina Silas at Sarah, na ang mga lalamunan ay hawak ng dalawang matanda na nakasuot ng mahabang damit. Mukha silang namumutla at miserable. Mahigpit na hinawakan ni Lilian ang braso ni Connor na may nerbiyos na mukha, namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Pakiusap niya sa mahinang boses, "Connor. Ay pangako mo sa kanya na tatawagan mo si Yolanda, please." Kumunot ang noo ni Connor dahil hirap na hirap siyang magdesisyon. Kung tatawagan niya ito, maaaring ilagay siya sa panganib. Ngunit kung hindi niya gagawin, ang kanyang anak at manugang na babae ay maaaring patayin kaagad ni Javas. Bigla niyang naisip si Jeric. Si Jeric ay isang bihasang manlalaban. Kung pumunta siya dito kasama si Yolanda, pagkatapos ay malulutas ang kasalukuyang krisis ng pamilya Foster. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Connor kay Javas, "Mr. Willick, huwag mong saktan ang aking anak na lalaki at ang aking anak na babae-in-law. Till call Yolanda now." Pagkatapos nito, kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang numero ng kanyang anak. Sa villa sa gilid ng burol ng Emperor Mountain, nakakulong si Yolanda sa sofa sa sala, nakatitig sa kanyang telepono. Lumabas si Jeric sa banyo, umupo sa tabi niya, at nagtanong, "Yolanda, bakit tulala ka?" Tumingin siya sa kanya at sumagot, "Marami akong pinadala kay Daphne sa mga araw na ito, pero hindi siya sumasagot. Ano sa tingin mo ang maaaring mali?" Nag-isip sandali si Jeric at sinabing, baka hindi niya alam kung paano ka haharapin dahil sa nangyari noong gabing iyon. "Pero hindi ko siya sinisisi," sagot ni Yolanda. "Well, hintayin na lang natin. Magiging okay din ang lahat. Magiging malapit pa rin kayong magkaibigan sa huli," sabi ni Jeric. Walang magawang sabi ni Yolanda. "Oo, maghintay na lang siguro ako." Sa sandaling ito, tumunog ang kanyang telepono. Isang sulyap niya sa kanyang telepono at sinabi kay Jeric, "Ito ang tatay ko. Sagutin mo ang tawag." Sabi niya, "Hello, tatay. Kamusta ka na? Bakit mo ako tinawag bigla?" Tanong niya. Sabi ni Connor sa telepono, "Yolanda, halos isang linggo ka nang hindi umuwi. Miss na kita ng nanay mo. Umuwi ka na kasama si Jeric. Gusto ka naming makita." Natatawang sagot ni Yolanda, "Dad, hindi ako bata. Huwag mo akong alalahanin. Sasama ako kay Jeric bukas." "Hindi, gusto ka naming makita ng nanay mo ngayon. Pupunta ako sa opisina bukas." "Sige, sige. Babalik ako kay Jeric ngayon, okay? Okay. Hihintayin ka namin ng nanay mo." "Okay, see you later, Dad. Bye. Bye. Miss US at gustong se. Tingnan kami." Binaba ni Yolanda ang telepono na may ngiti sa labi. Tumingin siya kay Jeric at sinabing, "Ang mga magulang ko ngayon." Pinaikit ni Jeric ang kanyang mga mata, at tila may nakita siya sa kanyang God's eye. Gayunpaman, kalmado pa rin ang mukha niya. Tumanggaw siya kay Yolanda at sinabing, "Okay, let's go now." Makalipas ang ilang minuto ay umalis na sina Jeric at Yolanda sa kanilang villa. Kabanata 625. Makalipas ang mahigit 10 minuto, inihinto ni Jeric ang kanyang BMW sa harap ng isang marangyang villa. Napatingin si Yolanda sa villa at hindi maiwasang magtanong kay Jeric na may pagtataka. "Jeric, hindi ba tayo uuwi? Bakit mo ako dinadala sa bahay ni Daphne?" Sinagot ni Jeric si Yolanda. "Dapat kang manatili ngayong gabi." Natigilan si Yolanda na nagtatanong. Bakit? Nangako si Jeric na iuuwi siya. Ngunit pinapunta na lang siya nito sa villa ng pamilya Dawson at hiniling na magpalipas ng gabi doon. Ano ang mali? Bahagyang kumunat ang noo ni Jeric, tumingin kay Yolanda, at sinabing, "Yolanda, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Bigla kang tinawag ng tatay mo at hiniling na bumalik kami. Dahil nami-miss ka ng mga magulang mo at nasa panganib sila ngayon." Nasa panganib sila. Laking gulat ni Yolanda nang marinig niya ang sinabi ni Jeric. "Jeric, anong nangyayari?" Tanong ni Yolanda. Sagot ni Jeric.
Nalaman kong dinala ni Javas ang kanyang mga tao sa iyong tahanan at pinagbantaan sila. Ginawa ito ni Javas para makaganti sa akin. Alam niya ang relasyon natin, kaya inagaw niya ang pamilya mo para harapin ako. Tumingin si Jeric kay Yolanda at sinabing, kaya si Javas at ang kanyang mga tao ay naghihintay na makita kaming makauwi at mahulog sa bitag. I don't want you to take the risk, so you can stay here for one night. Maraming martialist sa pamilya Dawson, hinding-hindi maglalakas loob si Javas na pumunta rito. Sa wakas ay naunawaan na ni Yolanda kung bakit siya pinapunta ni Jeric sa tarangkahan ng villa ng pamilya Dawson. Parang hindi makapaniwala ang sinabi ni Jeric. Ngunit alam ni Yolanda na si Jeric ay maaaring ituring na isang mahusay na tiktik, kaya hindi nakakagulat na alam niya ang lahat ng maaga. Nag-aalalang tumingin si Yolanda kay Jeric at sinabing, Jeric, mailigtas mo ba ang aking mga magulang? Tumango si Jeric, tumugon. Huwag kang mag-alala. Sigurado akong hindi ko sila hahayaang masaktan. Nang marinig ang kanyang mga salita, gumaan ang loob ni Yolanda. Nasaksihan ni Yolanda ang pagkatalo ni Jeric sa dating sect master at sa mga presbyter ng Evergreen Sect. Sa makatuwid, nagkaroon siya ng tiwala sa kanyang mga kasanayan sa martial arts. Tapos tatawagan ko ngayon si Daphne. Sana sagutin niya ang tawag ko pagkasabi nun ay nilabas ni Yolanda ang phone niya. At sa kanya dinial ang number ni Daphne. Naghintay si Yolanda ng isang dosenang segundo. Sa wakas, sinagot ni Daphne ang tawag at nagtanong. Hello, Yolanda, ano na? Madaling makita ni Yolanda ang bakas ng kahihiyan at kawalan ng magawa sa boses ni Daphne. Daphne, andito ako ngayon sa gate ng bahay mo. Pwede mo ba akong sunduin? Sabi ni Yolanda, Yolanda, bakit ka pumunta sa bahay ko? Nag-aalangan na tanong ni Daphne. Sumagot si Yolanda, hindi ba ako pwedeng pumunta dito para bisitahin ang malapit kong kaibigan? Sa wakas ay medyo nakahinga ng maluwag si Daphne at sinabing, okay, lalabas ako at susunduan kita ngayon. Well, hihintayin kita. Binaba ni Yolanda ang telepono. Tumingin si Jeric kay Yolanda at sinabing, mauna ka na, baka mapahiya ka. Hintayin mo na lang siya sa gate. Bahagyang tumango si Yolanda at lumabas ng sasakyan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Jeric, mag-ingat ka. Okay. Huwag kang mag-alala. Tawagan mo ako pagkatapos mong matagumpay na mailigtas ang aking mga magulang. Gagawin ko. Pinaalis ni Jeric ang kanyang BMW. Ilang sandali pa, bumukas ang gate ng villa, at lumabas ang isang magandang babae. Si Daphne iyon. Matagal ka na bang naghihintay, Yolanda? Wala, kanina lang ako nandito. Halika. Tara na sa loob. Pumasok ang dalawang babae sa villa ng pamilya Dawson. Makalipas ang mahigit 10 minuto, dumating si Jeric sa tahanan ni Yolanda. Natagpuan niya na ang gate ng villa ay nabuksan, at ilang walang malay na gwardya ang nakahandusay sa lupa. Alam ni Jeric na si Javas ang may gawa nito. Nagmaneho siya papasok ng villa. Kabanata 626. Huminto ang sasakyan sa harap ng main building. Bumaba si Jeric sa kotse at naglakad papasok sa villa. Pagpasok pa lang niya sa sala, narinig niya ang mga palakpakan. Maligayang pagdating, Mr. Agosta. Pumapalakpak si Javas sa sofa. Siya ay may mapagmataas na tingin sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing sama ng mga ulupong. Napangiti si Jeric at nagtanong, oh, Mr. Willick. Nandito ka na. Napakahirap na makita ka rito dati. Samantala, napansin ni Jeric na si Connor at ang kanyang mga kapamilya. Hindi gumagalaw. Bakas sa mukha nilang lahat ang pag-aalala. Dahil nag-aalala sila na baka masaktan ni Javas si Jeric. Nahuli ng ilang mga first-rate martialists at maaari. Buti na lang at hindi pumunta dito si Yolanda kasama si Jeric. Hindi nila maiwasang magtaka kung alam ni Jeric na nasa panganib ang pamilya Foster. Tumingin sa kanya si Jeric at sinabing, diretso na tayo sa punto, Javas. Gusto mo lang maghiganti sa akin diba? Ngayong nandito na ako, hayaan mo na sila. Seksid si Javas habang dahan-daang tumayo. Tumingin siya kay Jeric at sinabing, alam mo nandito ako para maghiganti.
Kaya ko na silang bitawan. Pero ginawa mo akong biro sa Fenceville. Kapag namatay ka na lang kaya ko silang palayain. Nagulat si Connor at ang tatlo pang tao. Noon lang nila nalaman kung bakit pumunta si Javas dito ngayon. Nagkaroon pala siya ng sama ng loob kay Jerick. Gusto nilang lahat na malaman kung paano naging magkaaway sina Jerick at Javas. Sabi ni Jerick, nagdadala ka ng gulo sa iyong sarili dahil gusto mong saktan sina Yolanda at Daphne. Nanlilisik ang mga mata ni Javas sa galit. Ikinuyong niya ang kanang kamao at sinabing, Jerick, sinira mo ang plano ko. Dapat kang mamatay. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya sa apat na matatandang lalaki sa sala at sinabing, apat na mansyon nagbabantay sa mga martialists, patayin. Jerick para sa akin. Naiintindihan mo, Mr. Willick. Nang matapos magsalita ang apat na matandang lalaki, inatake nila si Jerick gamit ang kanilang mga palad. Ang apat na matandang ito ay pawang mga first-class martialists ng pamilya Willick at ang Mansion Garden martialists. Pumunta dito si Javas sa kanila dahil sa sobrang galit niya kay Jerick. Gusto niyang patayin si Jerick sa tulong ng apat na matatandang lalaki. Matatag siyang naniniwala na walang pagkakataon si Jerick na mabuhay ngayon. Sa pamamagitan lamang ng matinding paghihiganti kay Jerick ay mapipigilan niya ang pagiging galit na galit. Sabay-sabay na sinalakay ng apat na first-class martialist si Jerick, at ang kanilang marahas na internal mana ay agad na ginawang sentro ng bagyo ang sala. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay sumabog. Sa sunod-sunod na kabog, ang mga salamin na bintana ng villa ay dinurog ng apat na first-class martialists. Sinalakay ng apat na matandang lalaki si Jerick gamit ang kanilang mga palad sa bilis ng kidlat. Sa unos na nabuo ng apat na matatandang lalaki, si Jerick ay nakatayo pa rin na may kalmadong mukha, ang kanyang buhok at mga damit ay lumilipad sa hangin. Lumapit sa kanya ang apat na first-class martialists at akmang hahampasin siya ng kanilang mga palad. Isang sinag ng liwanag ang sumilay sa mga mata ni Jerick sa sandaling ito. Sa sumunod na sandali, biglang sumabog ang kanyang katawan na may kahangahangang aura, na napakalakas na ikinagulat ng kalangitan. Kabanata 627. Whoosh! Sa isang kisap mata, apat na hampas ng palad ang pinakawalan ni Jerick. Ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan ay yumanig sa hangin. Bang! 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 Ang tunog ng apat na hampas ng palad ay higit sa nakakatakot. Binigyan ni Jerick ng palm strike ang bawat isa sa apat na first-class martialists. Ang apat na first-class martialists ay sumigaw at hindi nagtagal ay nahulog na parang mga dahon. Sa isang putok, lumipad sila mula sa sirang bintana at nahulog sa lupa. Ang marahas na aura ng kapangyarihan ni Jerick ay biglang nawala sa sala. Biglang tumahimik ang sala. Si Javas, Connor, at ang iba pa ay nagulat na hindi sila makapagsalita ng isang word. Hindi makapaniwala si Javas sa kanyang mga mata. Laking gulat niya nang makitang ang apat na first-class Mansion Garden martialists ay ibinagsak sa bintana ng ganoon-ganoon. Higit sa lahat, si Jerick lang ang kalaban nila. Dahil sa hindi maipaliwanag na pagkagulat, hindi maiwasan ni Javas na magtaka kung gaano kalakas si Jerick. Tapos parang may naisip siya at agad na sinugod si Connor. Gusto ni Javas na mabuhay, at iyon ang dahilan kung bakit siya pumunta kay Connor. Malinaw, ang apat na Mansion Garden martialists ay hindi kalaban para kay Jerick. Imposibleng matalo ng ibang first-rate martialist si Jerick. Kaya naman, gustong i-hostage ni Javas si Connor para protektahan ang sarili. Gayunpaman, nang sumugod siya kay Connor, isang lalaki ang biglang sumulpot sa kanyang harapan at pinigilan siya. Ang kanyang awe-inspiring na aura ay bumagsak ng husto kay Javas. Nagulat si Javas at mabilis na tumigil sa pagtakbo. Noon lang niya napagtanto na si Jerick pala ang sumulpot na sa kanyang harapan. Natakot si Javas sa labas ng kanyang talino. Agad siyang tumalikod at sinubukang tumakas. Sa sandaling ito, inabot ni Jerick ang kanyang kamay. Sa isang putok, hinampas siya ni Jerick sa likod. Pagkatapos ay pinatalsik si Javas sa sala na kasing bilis ng rocket. Bang! Malakas na bumagsak si Javas sa lupa,
at ang lahat ng buto sa kanyang katawan ay malapit ng malaglag. Napasigaw siya sa sobrang sakit. Gayunpaman, kailangan niyang tiisin ang matinding sakit, mabilis na bumangon mula sa lupa at sinubukang makatakas. Sa sandaling ito, isang lalaki ang lumipad palabas ng villa at hamarang sa kanyang daraanan. Nang makitang hamarang muli si Jeric sa kanyang daraanan, nanginginig si Javas sa takot. Gusto niyang tumalikod at tumakas sa ibang direksyon, ngunit agad siyang hinawakan ni Jeric sa lalamunan. Takot na takot si Javas kaya namutla ang mukha. Napasigaw siya sa kawalan ng pag-asa. Tulong! Biglang napahawak si Jeric sa kanyang lalamunan. Unti-unting humihina ang boses ni Javas. Ang apat na first-class martialists na na-knockout sa bintana ay lahat ng kamalayan na si Jeric ay nasa panganib. Kabanata 628. Nang makitang nakahawak si Jeric sa lalamunan ni Javas, sinubukan nilang bumangon mula sa lupa. Pagkatapos, agad silang pumila sa isang hilera at nagsimulang gamitin ang kanilang kapangyarihan. Ang mga katawan ay natakpan ng malawak na panloob. Sa proseso, ang kanilang bow. Pagkatapos ay ipinatong nila ang kanilang mga palad sa likod ng mga taong nasa harapan nila ng sunod-sunod. Ang panloob na mana ng tatlong tao, na nakatayo sa likod ng unang tao, ay umaalon patungo sa unang tao na parang alon. Ang unang class na martialist sa harap ay niniting ang kanyang mapuputing kilay at idinilat ang kanyang mga mata, ang kanyang balbas at roba ay kumikislap. Ang hangin. Ito ay makikita na ang panloob na mana sa kanyang katawan ay tumalon sa napakabilis. Kaagad na ikanaway ng first-class martialist ang kanyang mga kamay at pinagdikit ang kanyang mga palad. Sa pagitan ng kanyang mga palad, ang panloob na mana ay natipon sa isang bola, na tila isang apoy. Ang panloob na mana ng lahat ng apat na first-class martialists ay mabilis na natipon sa bola. Nagmula rito. Sa isang iglap, ang bola ay naging airflow na kasing laki ng basketball, at isang aura ng mapangwasak na kapangyarihan Ito ay talagang nakakapukaw ng kaluluwa. Habang nagngangalit ang unang class na martialist, ang nakakagulat na daloy ng hangin sa kanyang kamay ay biglang lumipat patungo kay Jeric. Bang! Nag-vibrate ang hangin, at dumating ang isang nakakatakot na bagyo, buhangin at mga bato na lumilipad kung saan-saan. Ang daloy ng hangin ay tumakbo patungo sa Jeric na may mapanirang kapangyarihan. Nagmukha itong meteorite mula sa kalawakan. Nakatalikod sa daloy ng hangin, nakahawak pa rin si Jeric sa leeg ni Javas. Tila hindi niya napansin ang nakakatakot na daloy ng hangin mula sa likuran. Samantala, bakas ng tuwa ang mga mata ni Javas, kahit hawak pa rin siya ni Jeric. Sa sirang bintana ng sala, pinagmamasdan ni Connor at ng kanyang mga kapamilya ang nangyayari sa labas ng kanilang villa. Nakita nila ang apat na first-class martialists na sama-samang umaatake kay Jeric. Careworn sa pagkabalisa. Alaga ang mga mukha nila. Hindi na sila makapaghintay na tawagan si Jeric para hayaan siyang tumakas. Gayunpaman, ang kanilang mga lalamunan ay sinunggaban ng mga first-rate na martialists, kaya hindi sila makapagsalita ng isang salita. Si Connor at ang kanyang mga miyembro ng pamilya ay nag-aalab sa pagkabalisa para kay Jeric. Sa labas ng villa, biglang nagkaroon ng mabangis na tingin si Jeric sa kanyang mga mata. Nang ang airflow na inilabas ng apat na first-class martialists ay 1 o 2 metro pa ang layo sa kanya, agad na lumingon si Jeric. Tapos sinuntok niya si Javas sa dibdib. Isang tipak ng matinding takot ang lumitaw sa mga mata ni Javas. Hindi niya inaasahan na tatalikod si Jeric at tatamaan siya sa kritikal na sandali. Sa sumunod na segundo, lumipad pa atras si Javas. Maya-maya pa, nabangga niya ang nakakatakot na daloy ng hangin. Bam! Sa isang sigaw, tumalsik sa hangin ang dugo ni Javas. Ang hangin ay nag-vibrate, at pagkatapos ay umuungal ang hangin. Itinuon ng apat na first-class martialists ang kanilang mga mata kay Javas, na natamba sa ere matapos tamaan ng airflow. Nanlaki ang mata ng apat na matandang lalaki sa takot. Paano ito naging posible? Sa halip na patayin si Jeric, pinatay nila si Javas. Ram! Isang malakas na kalabog ang nagmula sa lupa, na nagpa-vibrate sa hangin sa paligid.
Bumagsak si Javas sa lupa, na puno ng dugo. Ang kanyang ilong, mata, bibig, at noo ay pawang dumudugo. Puno ng pait ang mapupungay niyang mga mata na parang patay na isda. Nanginginig ang kanyang katawan na parang may epileptic fit. Nang huminto sa pagkibot ang kanyang katawan, nakasandal ang ulo ni Javas sa gilid. Natahimik si Javas. Pero kahit patay na siya ay dilat na dilat ang mga mata ni Javas na parabang namatayan siya ng hinaing. Nang makitang patay na si Javas, nagulat ang apat na first-class martialists. Hindi nila inaasahan na aksidente nilang mapatay si Javas. Alam nila kung ano ang mangyayari kung papatayin nila siya. Si Javas ang nag-iisang anak ng ikatlong henerasyon ng pamilya Willek. Paano sila pakakawalan ni Leo kung si Javas ang napatay nila? Kung sila ay bumalik, sila ay papatayin ng pamilya Willek. Takot na takot ang apat na first-class martialists kaya naubos ang kulay ng kanilang kutis. At pagkatapos ay iniwas nila ang kanilang mga mata kay Jerick. Bumakas ang galit sa kanilang mga mata. Kasalanan ni Jerick ang lahat. Kung hindi ginamit ni Jerick si Javas bilang panangga, hindi nila sinasadyang napatay si Javas. Patayin natin siya para ipaghiganti si Mr. Willek, mabangis na sabi ng isang first-class martialist sa tatlo pa. Ang mga mata ng tatlo pang matandang lalaki ay kumikinang din sa matinding galit. Patayin siya at ipaghiganti si Mr. Willek. Sa sandaling matapos silang magsalita, sinalakay ng apat na first-class martialist si Jerick sa bilis ng kidlat. Isang bagyo ang pinasimulan, at ito ay napuno ng kanilang intensyon na patayin si Jerick. Nang mapansin ang kanilang mga galaw, inatake sila ni Jerick bago pa man nila siya maabot. Si Jerick ay kumilos ng kasing bilis ng isang multo. Bago pa makapag-react ang apat na first-class martialists, hinampas na sila ni Jerick gamit ang kanyang mga palad. Halos magkasabay, ang apat na matandang lalaki ay natamba at nahulog sa lupa ilang talampakan ng layo, bawat isa ay dumura ng isang subaw ng dugo. Gusto nilang tumayo at lumaban muli. Gayunpaman, sumugod si Jerick at nilock ang kanilang vital acupoint sa bilis ng kidlat. Kabanata 629. Ang apat na first-class martialists ay hindi makagalaw. Si Jerick ay may ganap na kontrol sa buhay ng apat na first-class martialists. Matapos makitang talunin ni Jerick ang apat na first-class martialists, ang mga first-rate na martialists, na humawak kay Connor at mga miyembro ng kanyang pamilya sa villa, ay natakot lahat. Malapit na sila. Sunod-sunod na lumabas ng villa, sinusubukang tumakas. Tumigil ka nga dyan kung ayaw mong mamatay. Sigaw ni Jerick, nakatingin sa mga first-rate na martialists na gustong tumakas. Ang dosenang first-rate na martialists ay agad na huminto at tumingin kay Jerick nang may takot. Matapos makitang matalo ni Jerick si Javas at ang apat na first-class martialists, ang mga first-rate na martialists na ito ay natakot kay Jerick. Nais nilang makaalis sa villa na ito sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na umalis dahil kayang-kaya silang patayin ni Jerick na kasing dali ng pagpiga ng mga langgam. Kaya nakatayo lang sila doon. Tiningnan ni Jerick ang kinakabahan na mga first-rate na martialists at sinabing, ibalik si Javas at sabihin sa kanyang mga magulang na kung manggahas silang saktan muli ang pamilyang Foster, ang pamilya Willek ay mawawasak. Ang first-rate na martialist ay masunuri na sumagot, got it. Pagkatapos ay pumunta sila at dinala ang bangkay ni Javas sa kotse. Nagmamadali silang pumasok sa mga sasakyan, alam nilang hindi sila papatayin ni Jerick. Nang yumandar na ang mga sasakyan, umalis sila sa villa ng pamilya Foster. Para naman sa apat na first-class martialists na nasa lupa, napapanood lang nila ang mga sasakyan na papalayo dahil nakalock ang kanilang vital acupoints. Sa kwarto ni Daphne sa villa ng pamilya Dawson. Nakaupo sa sofa sina Yolanda at Daphne, umiinom ng kape. Noong una ay nahiya silang dalawa, ngunit unti-unting neresolba ang awkwardness sa pagitan nila. Sa sandaling ito, naging matalik na silang dalawa tulad ng dati. Tumingin sa kanya si Yolanda at sinabing, Daphne, nagpadala ako sa iyo ng ilang mga mensahe sa WhatsApp kamakailan. Bakit hindi why?
Medyo napahiya si Daphne at sinabing, natatakot ako na baka magalit ka sa akin. Sabi ni Yolanda. Sinabi sa akin ni Jeric ang nangyari. Hindi mo kasalanan. Kung hindi niya ginawa iyon, nasa panganib ang buhay mo. Nang marinig ni Daphne ang sinabi ni Yolanda, hindi napigilan ni Daphne ang pakiramdam. Sa mga araw na ito, si Yolanda ay nagpapadala sa kanyang mga mensahe sa WhatsApp. Ang dahilan kung bakit hindi siya sumagot sa at hindi ka sumasagot. Sila ay natakot siya na si Yolanda ay galit sa kanya o subukang makaganti sa kanya. Kaya naman, iniiwasan siya nito. Gayunpaman, lumabas na hindi siya kinasusuklaman ni Yolanda. Nakaramdam ito ng init sa puso ni Daphne. Sa kanyang opinyon, ang nangyari sa pagitan nila ni Jeric noong gabing iyon ay kasalanan ni Javas. Pareho silang inosente ni Jeric. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na patatawarin siya ni Yolanda. Yolanda, salamat. I've been worrying that you'll cut all ties with me, tumingin sa kanya si Daphne at sinabing. Nakangiting sagot ni Yolanda, you're my good friend. Magiging mabuting magkaibigan tayo habang buhay. Paano kita iiwan? Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya kay Daphne at sinabing, kung mahal mo si Jeric, hindi ako tatutol. Nagulat si Daphne sa narinig. Yolanda, nababaliw ka na ba? Si Jeric ang boyfriend mo. Paano ko siya makakasama? Gayunpaman, umiling si Yolanda at sinabing, hindi mo naiintindihan. Si Jeric ay hindi katulad ng ibang lalaki na inabandona ang kanilang mga kasintahan. Gaano man karami ang naging girlfriend niya, hindi bababa ang pagmamahal niya sa bawat isa sa kanila, ni hindi magbabago. Nagulat na sabi ni Daphne, Yolanda, hindi mo sasabihin sa akin na playboy si Jeric, di ba? Umiling si Yolanda at sinabing, hindi siya playboy. Mahal ko siya ng buong puso. Nag-alala si Daphne sa kanya at nagtanong, nanliligaw ba siya sa ibang babae? Tumango si Yolanda habang sinasabi, oo, tapos dapat iwan mo siya agad. Daphne, hindi ko siya iiwan, at naniniwala din ako na mamahalin ko siya sa buong buhay ko. Dahil doon, umiling si Daphne at sinabing, mukhang nahulog ka sa bitag niya. Ngumiti lang si Yolanda at walang sinabi. Alam na alam niya kung gaano kahusay si Jeric at kung gaano siya nito kamahal. Siya ang pinakamaparaan at kabayanihang lalaki na nakita niya. Siya lang ang lalaking minahal niya. Kaya naman, hindi niya akalain na nahulog siya sa bitag nito gaya ng sinabi ni Daphne. Nang makitang nakangiti si Yolanda na walang anumang reklamo o panghihinayang, labis na nabalisa si Daphne. Yolanda, since may mahal siyang ibang babae. Iiwan ka rin niya balang araw, tapos masasaktan ka. Sinabi sa kanya ni Yolanda ang sinabi ni Jeric. Daphne, hindi niya gagawin yun. Hindi niya pababayaan ang babaeng mahal niya. Sinabi niya sa akin na paprotektahan niya ako sa anumang pinsala. Balang araw, dadalhin niya tayo para manirahan sa paraiso. Sa oras na iyon, mabubuhay tayo ng walang pakialam at makakasama natin ang isa't isa magpakailanman. Hindi napigilan ni Daphne na mapanganga. Naisip niya sa sarili, ito ay parang fairy tale life ng isang mapagmahal na mag-asawa. Bata pa si Daphne, kaya natural na naghahangad siya ng gayong masayang buhay. Gayunpaman, hindi siya naniniwala na ito ay isang bagay na totoo. Pakiramdam niya ang lahat ng mga bagay na ito ay matatamis na salita lamang ng mga lalaki at hindi maaaring seryosohin. Ngunit nang makita niya ang masayang tingin ni Yolanda, alam niyang walang kwenta ang paghikayat sa kanya. Kaya sinabi niya kay Yolanda, dahil naniniwala ka sa sinabi niya, dapat handa ka sa pagbagsak ng iyong mga pangarap. Balang araw, malalaman mo rin na tama ako. Alam ni Yolanda ang ibig niyang sabihin. Bilang matalik niyang kaibigan, inalagaan siya ni Daphne at ginawa ito para sa kanyang kapakanan. Kaya naman sinubukan siyang pigilan ni Daphne. Pero alam din ni Yolanda na hinding-hindi siya pababayaan ng lalaking mahal niya. Tumawa si Yolanda at sinabing, well, makikinig ako sa iyo. Mas mag-iingat ako. Noon lang sumili ang ngiti sa mukha ni Daphne nang sabihin niyang, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo, baka malinlang ka ng isang lalaki. Kabanata 630. Bamulong si Yolanda, Daphne, kahit na sinabi mo ngayon,
maaari ka ring umibig kay Jeric nang hindi sinasadya balang araw. Agad naman itong tinanggi ni Daphne. Imposible yun. Hinding-hindi ako mai-inlove kay Jeric. Hindi ko matanggap ang lalaking nanliligaw sa napakaraming babae. May misophobia ako. Ngumiti si Yolanda at sinabing, I see. Hindi ka naman mai-inlove kay Jeric, di ba? Habang nag-uusap sila, biglang tumunog ang cellphone ni Yolanda. Kinuha niya ang kanyang mobile phone at nakita niyang si Jeric ang tumatawag. Tanong ni Daphne. Anong nangyayari? Sasanduan ka ba niya? Sagot ni Yolanda, hindi na ako babalik ngayong gabi. Dito na ako matutulog. Si Jeric siguro ang tumawag sa akin kasi everything is settled in my family. Natarante si Daphne. Anong problema ng pamilya mo? Sabi ni Yolanda. Sagutin mo muna ang telepono at sasabihin sa iyo mamaya. Pagkatapos ay sinagot niya ang telepono. Hoy! Jeric, okay lang ba ang mga magulang ko? Huwag kang mag-alala, Yolanda. Aksidenteng napatay si Javus ng mansion guard ang marshalists na dinala niya. Lahat ng tauhan niya ay nakatakas. Nang marinig ito, halatang gamaan ang loob ni Yolanda. Pagkatapos, nagtanong siya ng may pag-aalala sa telepono, nasaktan ka ba? Hindi, dito ako titira kasama ang pamilya mo. Maaari kang manatili sa villa ng pamilya Dawson ngayong gabi. Okay, I see. Ingatan mo ang sarili mo. Okay, good night. Ibinaba ni Yolanda ang telepono matapos makipag-usap kay Jeric. Narinig ni Daphne, na nakaupo sa tabi niya, ang usapan nila. Lalo siyang na-curious kung ano ang nangyari sa mga Fosters. Yolanda, anong problema? Hindi na hinintay na magtanong ni Daphne. Sinabi sa kanya ni Yolanda na gustong saktan sila ni Javus ng gabing iyon, ngunit pinigilan siya ni Jeric. Sa makatuwid, pinangunahan ni Javus ang isang grupo ng mga marshalists sa lugar ng pamilya Foster at inagaw ang pamilya ni Yolanda upang harapin si Jeric. Nang marinig ito, nagulat at nagalit si Daphne. Labis na kinasusuklaman niya si Javus dahil sa mga aphrodisiac na ginamit niya noong gabing iyon, na naging dahilan upang makipagtalik siya kay Jeric. Ngunit wala siyang ebidensya tungkol dito. Bukod dito, hindi niya may palabas na nakipagtalik siya kay Jeric. Kaya hindi niya sinabi sa kanyang mga magulang ang tungkol dito, at hindi rin siya pumunta sa pamilya Willock para makaganti sa kanila. Ngunit sa kanyang sorpresa, si Javus ay gumawa ng problema para sa mga Fosters at naghiganti kay Jeric. Sinaktan ni Jeric si Javus para iligtas siya. Kaya naman hindi nakatiis si Daphne at sinabing, Yolanda, tatawagan ko ang mga marshalists ng pamilya ko sa bahay mo ngayon. Dapat makaganti ako kay Jeric. Hindi narinig ni Daphne ang buong pag-uusap ni Yolanda at Jeric. Kaya hindi niya alam na patay na si Javus. Mabilis na hinayla ni Yolanda si Daphne pabalik sa sofa para maupo at sinabing, Daphne, masyado kang impulsive. Hindi na kailangang pumunta. Sinabi lang sa akin ni Jeric sa telepono na patay na si Javus. Aksidente siyang napatay ng mga mansion guard na marshalists na kasama niya. Hindi napigilan ni Daphne na magulat. Ha! Patay na talaga ang bastos na yan. Sayang naman. Then, she asked. Kamusta si Jeric? Ayos lang ba siya? Sabi ni Yolanda, patay na si Javus, kaya syempre ayos lang siya. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Daphne. Kasabay ng pag-iisip niya sa sarili, nagdala pa si Javus ng mga mansion guard ang marshalists. Paano magiging maayos si Jeric? Paano niya nagawa?